Salamat. Pilih mga estudyante sa sini membalik apa? Ini kak, benar ke benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, long time no see, mga almost 3 months yata dahil busy. Busy ya. Last busy. Delikado lang, baka biso na. Wag lang yun. Subhanallah. So, alhamdulillah, kararating lang namin. So, maka-update tayo, inshallah. At the same time, itong pag-hajj naman. Inshallah. At saka, itong mga kasama ko dito, tinatanong nila, pero mamaya na, Ustaz. Inshallah. Gatarman ka niya. Alhamdulillah. Pero bago yun, magpasalamat muna ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, doon sa mga supporter na nanonood sa atin sa Makkah, especially sa Makkah, alhamdulillah, ngayon ko lang ma-acknowledge na yung binigay nila na mga abaya, pati Quran para sa iyo team, pati nag-memorize, alhamdulillah, nagpapasalamat sila sa inyo at sana maulit muli. Yung Viana Foods and Friends, kasi galing sa kanila yon, kila Nina Sultan, kila Mamut, kaibigan nila Aldato Manisan, pero pinadaya doon. Tapos si Dats, kasi yan ang nag-ano sa amin doon. At the same time, pag may kailangan kasi yung mga gyama ko doon, yun yung doon sila nag-order. Ano gusto mo? Katipa, pupuyo, lahat. Meron. Galing sa tala. Yes. Tapos may sabaw, may pelil. Yes. May pastil. Yes. Everything. Wala na kang hanapin na wala doon sa Saudi Arabia. Dahil dito sa Viana Foods kasi magaling sila magluto. Alhamdulillah. So yung mga kasama nila, so nagpapasalamat ako kay may hinahanap sila doon sa hotel kasi isang hotel lang kami. Kiswa Tower, lahat yung galing sa Pilipinas. So, sinamahan ko sila, nakakuha ko ng sabaw, binigyan nila ako, pati, alhamdulillah, marami. Itong sila, Babu Nina o Nina Sultan, yung kaibigan ni Aldato, na si Manisan, pinagtaya din. Tapos, sila Viana nga, alhamdulillah. So, marami silang tanong, may mga suggestion, pero mamaya ko na sabihin, ang namimiss nila si Ustads Marhan. Alhamdulillah, kaibigan, sabi na, doon si Ustads. Pero kailan daw sasama si Ustads? Member ng BTA. Bangsamoro tapat asawa. Sabi ko, baka malapit na inshallah. Baka sa Ombre inshallah. So, very nice, alhamdulillah. So, alhamdulillah. So, mamaya na ako doon. Dito muna tayo sa dito muna tayo sa last Hajj kasi alhamdulillah medyo successful yung Hajj, medyo maganda, walang masyadong complaint. Kasi yung secretary, alhamdulillah, kasama namin na Sheikh. So, yun ang Amirul Hajj. So, sumasama sila hanggang sa kahuli-uli, sa Arafah, Musdalifah, lahat, always nasa lasya. Ganun talaga. So, maganda yung takbo at the same time, yung mga accommodation, alhamdulillah, okay. Doon lang medyo nagkasipyat sa Musdalifah dahil sobra karaming sasakyan traffic. Dahil sa security reason din, ginawa ng Saudi government, lahat ng kalsada one way. So, kahit magpunta ka doon sa hotel, magpunta ka doon sa Tanaim bago ka makapunta sa hotel. Kasi lahat ng right, ini-close. Grabe, because of security reason. Kasi grabe pa rin ang tension. At the same time, ngayon na ako na-check doon sa Haram, yung bag kasi may natakbuhan sila, may na-monitor sila na may nagdala, pero wala na, patay na yun. Yun ang prevention.
So in spite na napakainit doon, 50 degrees Celsius, kahapon 45, pero kaya pa rin. Dito, gabi 38 degrees Celsius. So sabi ko, mas mainit pa sa kabilang buhay. Ito, wala ito. Pero alhamdulillah, may jamaah ko na 80 years old, taga-pikit, subhanallah, ang lakas. Dahil may strength na binigay kasi ikhlas masyado siya. Matuwar. Well, malilini po. Alhamdulillah. Mana si Ustaz. Alhamdulillah. Malilini po ang padyumin to. Alhamdulillah. Pero alhamdulillah, lahat sila. Katulad yung ginawa natin. Alhamdulillah. Namimiss nila si Ustaz talaga. So, maganda. So, advance information lang. Yung gusto, mag-passport na. Kasi ito ang problema, habol. So, may order ng Saudi government para smooth lahat. Ito lang yung first time na nangyari na mabilis. Pati yung visa, hindi ka mag-worry. Kaya 1 week pa tapos na. Alhamdulillah, pati yung nangyari doon kasi sa Musdalifah, hindi nakabayad ng maaga yung NCMF. Kaya yung nakuha na para sa sakyan na instead na Taratudia, yung ibig sabihin may special lane, nakuha namin Tarantaduya. Kasi wala talaga traffic, although maraming 52 buses, pero ang traffic super 8 hours bago makalis. Kaya yung iba nag-decide na maglakad na lang. Hindi kasalanan ng kwan, pero dahil sa traffic at saka protection. Kasi kung may isang bus doon na may laman na ang daming mamatay. Ito nga namatay 1,300 plus na Hujjaj. Bakit? Kasi yun walang mga permit. Taskiya. Kasi alam mo, matitigas ulo, walang tent, walang mapuntahan na siya, doon lang sa kalsada, di ka mamatay. 50 degrees Celsius. Kahit, subhanallah, yung tambutso, yan ang i-ano mo sa mukha mo. Yan ang init yun. So, pero in spite of that, dahil sa pagka-iklas mo, alhamdulillah. So, yun ang nangyari, na-delay yung pagbayad. Kaya magbayad na kaagad, halimbawa, kung meron ng go signal para hindi ma-delay at makakuha doon, mas malapit pa. Mabuti na rin, kahit sa amin na mga sek, may mga jamahan na na-delay, magbayad, kaya tumaas yung dollar, mabuti na lang, may naripad na konti, napatapal namin doon. Kasi biro mo, 2 pesos lang na increase. Kung 56.50, tapos nagbayad ka 58.5, o 2 pesos na 2,000, di 4,000, nasaan mo kunin yun? Kay package din man. Pero alhamdulillah, ang Allah, Gapur Rahim. Mapagpatawad kayo, nangyari doon. So, yun ang pinaka-importante. Pag may pera, gawin na ninyo. At saka, alhamdulillah, maraming nakaintindi about Hajj. Mga 2 plus million yung nag-Hajj. Tapos everyday, mayroong janasa. Alhamdulillah. Napakaganda. Kung doon ka mamatay, sabi niya, maganda talaga, sabi niya, Sheikh, dito no, pag namatay ka, sabi ko, kung gusto mo, walang problema. Sabihin mo lang. Bismillah. So, alhamdulillah, successful. Wala masyadong hassle sa pag-Hajj na itong kay everything. Although, nakikita mo, wala masyadong social media. Dahil sinasabihan namin mga jamaah rin. Dahil sa pagkain ng usually problem. Pero ngayon, nagkaisa na, nagkapaklan, paminsan, na ang daming nasisira. Kasi hindi kumakain ng iba. Sabi ko, malapit na lang ang gasa, ihatid namin. So, subhanallah, yung iba, sinasabihan, kasi sabi ko, pag nag-social media ka, hindi mo pinapahiyang sekretary. Pinapahiya mo ang Islam. Dahil sa pagkain lang, dahil sa paglakad, ang Prophet Muhammad sallallahu galing Madina, pumunta, wala pang mineral water, minila sa kanila. Walang pagkain, ikaw, 3 hours lang, complain ka. Mga trials ito sa iyo. Para makuha mo yung Hajj, hindi spoon-fed ang pag-Hajj. May sacrifice yan. Hindi basta lahat ganito, no. Paano mo makaya yung level ng Hajj, kung gusto mo lahat ganito, dapat mag-sacrifice ka para makuha mo yung Hajj mabrur. Yan ang explain namin kay Ustaz. Pero yun nga, palaging sinasabi, si Ustaz, baka inshallah, makano na. Hinahanap talaga si Ustaz eh. Ako, hindi nahanap, kinadun ako. Siya talaga. Pati si Ustaz, tinatanong din eh. So nanonood sila, talagang nakatutok sila. Every Saturday,
marami silang natutunan. Yun lang mga suggestion sila na sinasabi nila na mag-purely dawa lang daw tayo. Wag natin mag-guess ng mga politician. Wag tayo mag-ganyan kasi kawawa rin yung nag-sponsor. May kaba kasi ang hulihin. Kasi hindi na kawawa. May nangyari daw na yun. Hinahinto dahil doon. So, dawa natin yung leadership sa Islam. Pero yung mayroong red, pula, blue, whatever, wag natin. Kasi mayroong isang tao doon na hindi na nanonood. So sabi na, magtawbat ka. May changes inshallah. Sabihin ko sa kanila yung ano yung sinasabi ninyo. So alhamdulillah, marami silang natutunan. Nagpapasalamat talaga. So alhamdulillah, focus tayo doon sa Islam lang kasi dahil sila natututo. So regarding sa situation ngayon, hindi lang dito sa atin, Ustads. Kahapon naglindol din. Sa Calamansik, 7.3. Itong tubig, hindi lang dito sa atin. Ito na yung mga tubes na binibigay ng Allah sa atin. Dahil sa super na ang pasaway na tao. Sa China, until now, akala mo dagat yung mga bahay. Ang dami ng missing at namatay sa kanila. Sa India, ganun din. Sa Pakistan. Dito sa Kenya naman, yung mga tao nagrarally dahil sa leader nila. Walang makakarating. Kasi ito ang problema sa buong mundo. Corruption. So anong ginagawa ng Allah? Ito. Ngayon sa Amerika, tornado, yung twister, repulse. Billion ng damage na sa kanila. Subhanallah. Dito sa part ng Europe naman, problema nila, heat wave. Yung mainit masyado. Until such time na meron na doon yung panggera ng Germany na nasa dagat, nakita ngayon dahil yung tubig nagbaba. Dahil sa heat wave. Mas matindi yan. Kaya every time mag-ano yan, ilang libo na mamatay. Sa init yan, init. So buong mundo, makikita mo iba-iba. So may cancer talaga ang mundo. Kaya dapat magtauba na ang tao. Para hindi pa nahuli. At saka yung may walang asawa, pwede na. Mabuti si Suhail, alhamdulillah. Mubarak. Under construction, alhamdulillah. Palisan mo para magkapo na yung alhamdulillah. Hindi na ito wala nang pag-asa. Idua, inshallah. Idua. Alhamdulillah. Wala ako dito, kaya nandun na kayo. Masya Allah. Nahinggit yung tatay mo, kaya lang wala talagang way. Yes. So, regarding naman sa situation sa Palestine ngayon, ongoing ang negotiation sa Qatar, sa Egypt. Yung pinaka-CIA ng US, si William Burns, pati yung Mossad sa China, ginagawa nila kasi marami na talagang namatay. Ang casualty ngayon, almost 39,000 na. Namatay, 39. Ang injured, almost 90,000. Out of that, 16,000 mga bata, 21,000 missing until now na mga bata. Tapos, yung lahat ng 1.9 million na mga Palestine naglilibot, parang nagdatop. Pag galing sila sa Canyones, palipatin ng mga Israel. Punta kayo doon, tapos binumundaan yung mga refugee camp, mga eskwelahan. Subhanallah. Every day, minimum na mamatay mga 50 plus. Kahapon. Ganun din. Tapos, yung doon sa Juraya, nag-withdraw yung sa Gaza, may area doon, nag-withdraw yung Israelites, mga Yahudi. Nakita nila, naiwan doon na namatay 60. Pinatay nila. Kasi parang manok lang sa kanila. Pero buong mundo alam nila na ito genocide, hindi lang dahil anak ng US ang Israel. Ang critical ngayon, ito sa Hezbollah. Kasi nagpalipad sila ng drone, sabi niya, pag hindi kami makatiis, yung uranium nuclear weapon nyo, babanatan namin. So ito ang critical. Pero sabi niya, pag nag-ceasefire,
Sabi ni Nasrallah, hinto rin kami. So, undergoing yung negotiation nila. Ang problema, si Netanyahu, yung Prime Minister, first time na sabi niya, there will be no ceasefire until ma-meet natin yung victory. Paano ma-victory na kahapon marami na matay naman? Kasi face-to-face ang ano nila. Ano sabi ni Elon? Kung makapatay ka ng Palestino isa, 3 Hamas ang pinoproduce mo. Biro mo walang makain, walang tubig, Kaya dua talaga ang iadula natin sa kanila. Pero paminsan nakakuha sila ng mga tubig na bigla lang lumalabas. It's a miracle. Yung mga IDF, Yahudi, ayaw nila. 2 million na mga yaman ng Israel, wala na sa Israel. Naglayas na. Yes. Gusto nila, yung mga na-hostage na 100 plus, wag na i-compromise ng Prime Minister. Dapat yan ang patayin nila yung Prime Minister. Hindi. Kasi sinisave niya ang sarili niya. So, itong mga Arabs naman, Arabo, alam mo naman, dahil sa hibud din niya. Duwalan sila, magbigay, pero kung padalhan niyan sila ng forces, subhanallah, 58 nation, isang nation, 1 million na tao, maraming mag-volunteer. Saan mo kunin 57 million na tao? Kahit maubos lang yung bala nila, hindi pa maubos yung 57 million. Itong sa Gaza, 2.4, 1.9, sorry, wala. Every time mapuntahan nila yung bayo, guba, paalisin naman, babalik naman sila. Paano madipit? Impossible. So, buong mundo, ngayon, tingnan natin, kaya i-recognize naman ng United Kingdom. Kasi, bago yung Prime Minister, si Starmer, si Keir Starmer, bago ngayon, kinaalis si Sunak, yung mayari na BP, na mulka. Nagtitinda na ngayon ng kwan. Yung parang kubus. Kasi Indian eh. Walang pastil doon. So, alhamdulillah. Tapos yung sa Iran naman, bago yung presidente nila. Si Musab. Kasi nag-election sila. Pag-alis namin, i-recognize ng buong mundo 146 nation. Pero pag ibito, yun ang problema ng United Nations. So, meron ngayon silang summit sa NATO dahil sa Ukraine. Binibigyan ng mga, imagine, binibigyan yun dahil sa Russia. 41 billion. Tapos ito, klaro masyado sa United Nations, yung UNRWA, inikat nila, double standard talaga. Kaya nakikita ngayon yung kulay ng United Nations. May United States, meron silang ngayon election sa November. So, within Democratic, medyo nagkakaano sila kasi pambungo rin si Biden. Kahapon, inintroduce na si Zelensky, yung presidente ng Kwan, nasabi niya si Putin. Imagine? So, sabi ng Democrats na mag-donor ng $90 million, pag hindi pinalitan si Biden, i-withdraw namin yung $90 million. So, within group, alhamdulillah, inano ng Allah subhanahu. Tapos si Trump, sa kabulag pa man. So, natatakot na pagbalitan si Biden ng bago, matalo si Trump. Pero si Biden, siguradong panalo si Trump. Mga bulag lang. Alhamdulillah. Pero ngayon, simula na, kasi yung dollar nila, kasi sinasabi ko, meron ng kwan. BRICS coin. BRICS coin yan. Natatakot sila, baka mag-ano na yung dollar. Ito tingnan natin kasi before election, sabi niya itong by August, September, something wrong mangyari. Especially ngayon na biro mo, kahit sa Amerika ngayon, nag-evacuate yung mga tao because of the twister, yung hurricane, repulse. Until now, basta within Europe, gasugatan mo, kaginaduan ng mga Muslim buong mundo. Gasugatan jobs na mo. So, yan. Sa atin naman, alhamdulillah, panalangin natin na sana malapit naman, baka marami namang mamatay. Allahu Akbar. Pero importante, dito tayo kasali. Alhamdulillah. Abang, panalangin natin na ituturo sila sa mabuti. So, ito yung within this July, tingnan natin kung mag-ceasefire. Kasi ang problema ng Israel, pag nag-ceasefire, parang talo sila. Parang talo talaga.
Kasi hindi nila lahat ng building, wala kang makita. Lahat wasak. Subhanallah. Infrastructure, lahat. Subhanallah. So, ang tumutulong lang sa kanila, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Collapse ang mga healthcare nila. Sa healthcare nila. Meron doong lalaki na kasi more than 10,000 ang kinuli nila sa West Bank na without charge. Pinalabas nila, paglabas nila, merong doong wrestler, yung bodybuilder. O makita mo, mas malaki pa kay sexual. Pero ngayon, makita mo, wala ko tayo larin. Kasi pinapalo, walang kain, kung saan siya nandun laki, subhanallah, torture. Tapos pinalabas na walang charge. What do you think? Anong gagawin niya pag naka-recover? Kaya until the day of judgment, talagang hindi makapahinga ito. Kaya na ano yung trip namin doon eh. Maraming gusto, pero wag muna. Kasi baka magpadala ng missile, katulad last na Ramadan, bago kami 300 na missile. Yung time ni Raisi. Eh ngayon, bago yung presidente, hindi pa natin alam ano mangyari. So, alhamdulillah, at least nagigising sila. At the same time, ang daming nagmumuslim ngayon. Si Mike Tyson, pati yung mga sikat na ano doon sa Amerika, kasama namin ng Cats. May mga tattoo sila, pero mashallah, umiiyak. Mga babae na wala silang mga asawa. Si Muhammad mo, akala mo, konsyong, si Muhammad. Halang siya. So, yun, alhamdulillah. In spite na ganito, subhanallah. Ang problema, yung mga Muslim, yun ang alis Islam naman. Yun ang hindi nabibilang. Gumagawa ng ganyang nangyari sa atin ngayon. Tapos, ito, biro mo, si Kibuloy ngayon, may 10 million reward, yung mayari ng mundo. Pero sabi nila, nasa second heaven daw. No second heaven na lang. Nasa Eden na heaven. Subhanallah. Wanted siya ngayon, yung mayari. Imagine. Yes. Tapos sinasabi na ngayon, nagdadawa siya sa Islam. Kung makita natin ang dawaan niya, mag-Muslim yan, maniwala ka. Kaya alam na niya. Subhanallah. Tapos, ito sa atin naman, dumadami ang Diyos Kuday, Ustads. Yung sabi mo, ito mga Muslima, Diyos Kuday. Na itong dahilan din. Subhanallah. Mabuti nakita ko kay Choi, walang bayot na nag-arrange. Kasi ako, di ako tutupad. Pag anak ko, walang makapasok na bayot. Kasi babayaran ka mo ka na, pa makaujo. Kasi, miro mo anong gagawin nila? Nagawa ng stage pakla. Yes, lahat. Tapos, akala mo, mag-asawa, kinakasal ngayon. Lalaki sa lalaki. Anong gagawin nila? Mag-espada? Wala ko tayo labi. Common sense. Kaya gusto ko sila makasama sa tour namin. Yung pinuntahan namin yung stud. Doon sa Sodomego, doon sa may doon sa Dead Sea. Para makita nila kung paano sila papatayin ulit. Pag halimbawa, binaliktad. Na may scientist ngayon, nag-study na talagang binaliktad yung area na yan. The lowest land on Earth. 450 meters below. Nandun yung sea, nandito ka sa baba. Yes, inshallah, Ustad. Inshallah. Inshallah. Makita mo. Makita nila yun. Yes. So, pag nakita nila, baka mag-isip-isip sila. Kasi mas grabe pa sila ngayon eh. So, ito rin ang reason. Pero alhamdulillah, kung meron lang maghuli yan, katulad ni Sumakwil, paghinto man yan. Tapos yung mga babae na hindi nag-hijab, ikalbo. Maniwala ka, matakot yan. Matakot yan. Yes. Subhanallah. So yun ang ano natin, alhamdulillah, manalangin na lang tayo, i-keep natin yung pagdadawa natin. Kasi mahirap eh, maraming nagano. Yun ang delikado, yung sa Suratul Muhammad yun. Chapter 47, verse 30. Sabi na nga lang, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَزْدَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ. Pag hindi natin hinawakan ito, He will create another. This will be like us. Ang dami lang ngayon nagdadawa ng mga balik Islam. Sa Amerika, sa church. Kasi doon open sila eh. Kung halimbawa simbahan doon sa
Town. Dahil sa labas, nagbibigay ng pamphlets. Just read it, any question, come to us. Open sila. Tapos merong si Khalid Yassin, nandun sa mga London, nagsasalita sila open. Yes. Yung makasama namin sa SCAG ngayon, doon sa palengke, merong silang parang born again, na maraming nagtatanong. After that, pumunta sa SCAG. Pagbalik, na-explainan, balik Islam na. So, grabe ngayon. Atin naman kasi ang problema. Kaya pag may concern, maraming tao. Pag may dawa, konti lang. In spite na may pagkain na masarap. E doon, ayun ko. Bakit? Ang puso nila. Si Selos naman ang kuhan mo. Subhanallah. Puso mo mo. Mabuti pa sa akin. May puso. Allahu Akbar. So, yun ang gawin natin. Keep on our mission, dawa, sa Muslim na. Kasi marami, alhamdulillah, itong mga gyama na tinustad, maraming may changes. Yun ang sabi na, Hajj changed me. Dahil sa Hajj, nag-change siya. Pag hindi ka pa doon, marami kong mga pagdating dito, agwa di pataranta. Pag Hajj nila, nakikita nila, lumalakad ganyan. Pag-uwi, mashallah, ayaw na niya. Nakita. Yes. So, yun ang dapat, yung mga tao mayroong pera, mag-Hajj na. Huwag na hintayin yung matanda pa. Kasi kung may tanda ka na, kahit may escort ka, paminsan yung escort mo na nag-ano sa'yo ng wheelchair, niyari matuwa dito mo yun. Masama yung humag mo. Pero pinahad mo kasi. Tapagod, yes. Pero ang ganda ngayon kasi may mga bago na. Yung may kaya, meron ng parang golf course na sasakyan doon sa pinaka-top, 5th floor. 50 rial. Tawap, patikwan. Mashallah, nakita ko yung attack and destroy. Allahu Akbar. Tapos merong Raptor, yung hindi makakaya. Alhamdulillah. Ang ganda kasi ngayon, pag during Hajj and Umrah, pag hindi pa nagtapos, ang makapasok lang sa haram, yung mayroong, merong ihram. Mashallah. Cholesterol. Allahu Akbar. So, inshallah, alhamdulillah, sa sunod naman, marami pa siyempre, 3 months yun. Isang araw pa ito na istorya ko sa inyo. So, panalangin natin, sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan tayo ng mahabang panahon, buhay para makadawa tayo, at the same time makatulong sa marami, especially sa Islam, para maligtas sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.